So ayun mga kasang, no, simulan na nga nating tapusin to dahil dumating na yung ating mga hinihintay na sponge filter na kailangan natin sa ating bago setup. Binili ko yung pinakamaliit na size lang dahil sakto lang yan dyan sa ating 5 gallons. Tapos yun, umorder din ako mga hose para dyan. At yun, air controller valve nandito na rin, makakasabay naman yan na in-order ko. Tapos kailangan natin ng soldering iron. Ito yung pambubutas natin sa PVC dahil mas madali yan, kaysa magdidrill ka dyan. Yan na talaga yung pinakamadaling gamit para mabutasan natin yan at malagyan natin ng air controller valve bawat slot. So ganito lang naman yung gagawin natin, napakasimple lang. Siyempre pag mainit na yan, madali na matutunaw yung PVC. At yun, naisipan ko ilagay sa bandang gitna nung isang slot para ma-move natin kung saang side natin gustong ilagay yung ating sponge filter. Though wala namang kinalaman yun doon sa filtration niya, basta may sponge filter. So yan, binutas natin unti-unti, no, kasi mahirap din na mapasobra tayo ng butas, no. Pag malaki yung butas niyan, medyo malaki yung tatapalan natin. So unti-unti ko lang siyang binubutas, at kung kulang pa dagdagan natin ng konti. Yan, madali lang naman yan dahil malambot lang ang PVC. Yan, di ba? Shoot na siya. Pero lalagyan pa natin ng sealant yan, no, kasi possible na magkaroon ng air leak yan, at pangit yung may air leak dyan dahil hina yung pump natin. So meron ako ditong sealant, glass sealant, pwede na yan dyan. So yun guys, nalagyan na rin natin ng sealant. Yan, no, mas maganda sana kung nakalubog. Pwede nakalubog, no, yung ating air controller valve, pero masikip naman na siya ng ganyan. So nilagyan ko ng sealant at patutuyuin lang natin yan. Goods na yan, hindi natatagasan ng hangin yan. At yun nga, isa-isa na natin ilalagay yung mga sponge. At yun nga, no, sabi ko kanina, nilagay ko sa gitna yan para ma-move natin kung saan natin gustong side ilagay itong sponge. So saktuhan lang din yung natin, yung nilagay nating hose para dyan, at para ma-move natin kung saan side natin may ilalagay. So yeah, marami-rami pa tayong gagawin guys, no, sinampulan ko lang kayo ng isa. So marami to, mga 20 slots yan. So ipa-fast forward na natin yan, hindi ko napakita sa inyo dahil alam kong boring na part yon. Tatapusin na natin to. Ayan, dami natin kakabit. So yung mga kasang, no, natapos na natin at maganda tignan, no, dahil bago. Lahat naman ng bago ay maganda. So walang dumi at masyado pang organized. Siyempre bago At yan, no, nalagyan ko na nga lahat. Pwede na natin siguro lagyan ng tubig to. Yung ganda tignan talaga pag bago. Yung baba lang hindi bago. Itong dalawang to baka lagyan ko ng overhead, yan 20 gallons na yan. Pero pwede ko rin lagyan naman itong sponge, no. Tignan natin kasi malakas yung ating pump Ito pa pala problema ko, kakabit pa natin yan dyan. Pinag-iisipan ko pa paano gagawin yon, pero madali na lang yan pag may naisip na tayong paraan. So yan, ganda lang magiging setup natin dito. Pag naging okay na to, pwede na kayo mag-visit, no, kasi marami nagtatanong dyan na kung pwede na bumisit. Siyempre lagyan na natin ng tubig yan, no. At yun nga, pasensya na sa mga gustong magpunta na agad dito, wala pa talaga tayong isda at kailangan pa natin cycle yung tubig. So ayan, nagawa ko na ng paraan yung ating pump. So adjust na lang ako dyan papunta sa tubo PVC at masuplayan natin lahat. Try na natin, no, kung tama ba yung ginawa natin. Ayun, no, ganda. So yun, ibabalance lang natin. Syempre yung lakas, grabe, ibabalance natin yung yung hangin yan dahil hindi naman pwedeng malakas yan dahil bumubulwak yung iba tas yung iba wala. Ayan, no, wala kagaya yan. Adjust lang natin yan para magkaroon ng air bubble. Tingin ko naman malakas to para sa setup natin. Sobrang lakas talaga guys. Ayan, bumubulwak yung iba, rinig na rinig ko parang kumukulong tubig. So masyado malakas yun para sa mga isda, no? Pwede may stress yung mga isda natin. So babawasan natin yan. Pero bago yun, lagyan muna natin lahat. Kailangan bumubula muna lahat yan bago natin bawasan unti-unti. So fast forward na ulit dahil boring na part yan. Ayun, diba? Ang dami. Grabe lakas na nasa baba. At dahil napansin ko na malakas masyado yung ating pump, naisip ko rin na dito na rin kumuha ng air supply papunta doon sa ating lumang tank o lumang set. At bumili ako ng mga extra pipes. Yan, gagawin natin yan. Yung mga elbow dyan. Yan, dahil idadiretso na natin
So ito, duduklungan natin to, no? Sinukat ko na rin yan. Tatanggalin ko tong kinabit ko dyan na dulo, tapos duduklungan natin ng PVC papunta doon. Tapos papuputayin natin dyan para yan na rin yung isang pump na lang. Tingin ko kaya naman niya yan dahil malakas naman yung pump natin. Tapos yung mga lumang sponge filter, yun pa rin naman ang gagamitin ko, no? Dahil medyo may kamahalan din pag marami kang biniling ganyan, dagdag gastos din talaga. So yun mga kasang, naikabit ko na yung ating mga pipes dyan, no? Kahit medyo hindi tayo marunong talaga sa mga construction. Pinilit ko mag DIY dahil wala namang ibang gagawa nito. So madali lang naman yan, para ka lang nagkakabit ng Lego dyan. So ayan, dyan napupunta yung hangin natin at yan. Abot naman siya sa lahat. Sana lang abot yung pump natin, no? Kung gaano kalakas, hindi ko rin sure dahil medyo marami pa rin tong ikakabit natin dito, mga 12 slots yan. Kaya yan, napansin nyo, hindi nasagad kasi abot naman yan. Medyo bitin siya pero abot pa naman kasi kinapos na tayo sa tubo. So try na natin kung aabot, no? Kahit wala pa mga butas yung mga yon, dapat malakas na yung buga ng natin. Ayan, medyo mahina siya, no? Tingin ko may mga may mga leak pa yan kasi hindi ko pa siya nasi-cement. Alam mo yung PVC cement. Siguro kailangan natin ilagyan ng madami o lahat. Lalagyan natin lahat ng PVC cement yan para maiwasan natin ang air leak. So yun mga kasang, no? Nalagyan na natin ng ng PVC cement, so lumakas na yung niya. Lumakas na yung kanyang mga bubbles at sana pag nagdagdag pa tayo ng mga sponge filter doon, kaya pa rin ang ating pump. You want to play? Let's play. So yun mga kasang, no, makalipas ang isang araw, napansin ko na lumulundo ang ating stand. So yun, no, sa pagkakataon, kailangan natin tanggalin ng tubig at paparepair ko yan stand natin dahil hindi naman pwedeng ganyan. So yung kinuha ko mga tubig, ililipat ko na lang dito sa ating ibang tank na lalagyan ko rin naman ng tubig, so hindi naman tayo magsasayang ng tubig at medyo may kamahalan din yung tubig na yan. At yun nga, pinadagdagan ko ng ng bracket kasi hindi talaga nasunod yung ko dyan, yung plano ko dyan, at ayun, medyo lumundo nga. So kailangan natin dagdagan ng bracket na para mas maging matibay siya. So sa tingin ko naman matibay na to. Ayan, okay na, pinturahan ko na rin agad. Pero magbabago yung plano natin dyan dahil hindi na kasya isang tank natin. Tapos itong 20 gallons natin, napantay na rin natin yan. Tingin ko goods na yan, no? Yan, nailagay ko na yung mga tank. At yun, kulang ng dalawa kasi dyan nakalagay yung mahaba natin. So kailangan kong bumili ng dalawa pa. At yung mahaba natin, dito ko na lang nilagay sa taas. So tingin ko goods na yan, no? Ganyan ang magiging itsura ng ating shop. Lalagyan ko na ng tubig yung mga yan para makapagtinda na tayo siguro sa Monday. Ayan, lagyan na natin ng tubig para ma-cycle na yan. At ayun mga kasang, nagawa na natin lahat. Ang dapat natin gawin, meron pa pala dito. Kailangan ko pa pala lagyan ng mga sponge filter yung isa na yun. Pero may lakad kasi ako ngayon, so baka sa Monday ko na gawin yan. Alright, peace out!